Samantala, hinimok ng World Bank ang ating pamahalaan na palakasin pa ang investment sector sa edukasyon at paangatin pa ang kakayahan ng mga kabataan para mapataas pa ang kalidad ng mga trabaho sa bansa. May report si George Bandola. Patuloy na investment sa edukasyon at pagpapangat ng kakayahan ng mga kabataan, pagpapabilis ng proseso ng pagninegosyo at pagsasaayos ng investment climate at pagpapababa ng halaga ng pagninegosyo. Ito ang mga rekomendasyon ng World Bank Group para dumami pa ang trabaho sa bansa at mapataas ang kita ng isang manggagawa. The Philippines has a great window of opportunity to deepen reforms that will put the country firmly on a path towards inclusive growth, one that generates more jobs and reduces extreme poverty. These reforms include improving property rights, enhancing competition, putting more resources in health, education and infrastructure, and simplifying business regulations. Contrary to some perceptions, economic growth in the last 10 years has created enough jobs to absorb the growing labour force. However, while employed, many workers remain underemployed. Lumalabas sa pag-aaral ng World Bank, halos 44% ng mga manggagawa sa rural areas ang hindi nakakumpleto ng secondary education o high school. Maging sa urban areas ay umaabot din sa 30% ang mga hindi nakatapos ng high school. Resulta, nakakakuha man sila ng trabaho, mababa naman ang sweldo ng mga ito at kadalasang pansamantala lang sa bisa ng kontraktualisasyon o walang kasiguruhang trabaho. Paliwanag ng World Bank, hindi sa dami ng trabaho na susukat ang pagganda ng buhay ng isang manggagawa, kundi sa kalidad ng trabaho nito na makakapagbigay sa kanya ng mas mataas na sweldo. Ayon pa nga sa mga eksperto, masisipag ang mga Pilipino, subalit kulang lamang sa mga sweldo kung kaya't hindi rin umaangat ang kanilang buhay. Hindi lamang naman sa Pilipinas umiiral ang problema ng underemployment, kundi maging sa mga mauunlad ng bansa. The focus of this report is on labor market performance from the perspective of workers' welfare. And in this sense, this report complements the earlier Philippine Development Report, which was focusing on labor market performance from the perspective of economic growth and economic efficiency. Our goal is to identify constraints, obstacles to reducing poverty and to increase obstacles to equality, obstacles to what we call shared prosperity. Ayon din sa World Bank, ang contractualization ay problema rin ng mga mauunlad na bansa, subalit may kakibat na benepisyo dapat ito para sa mga sektor ng manggagawa. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.